Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Philippine Star. Shiner nila ang pahayag ni NBI Chief Matibag. Sabi dito, NBI Chief, killing President Marcos not just a threat, but a plan. Okay? Milvin Matibag said Vice President Sara Duterte's utterances during an online press conference in November 2024 were not just a threat, but a confession. Conspiracy daw. Kasi pinagdugtong na nila yung pahayag ni BP Sara at ni Mayor Baste. Pinagdugtong. So conspiracy plan na daw para saktan hindi lang ang Pangulo kundi ang first family. So ito ngayon, may react dito, isang retired general, Paul Sumayo. Kilala ko ito. Contemporary ko. Sabi niya, kung tama ang assessment niya na yung sinabi ni Vice President is not just a threat but a plan, bakit hindi man lang nagkaroon ng red alert after the press conference on November 23? This also means that other security units did not consider it as a threat. Si Matibag lang ang nagko-consider na threat or conspiracy plan yung ganong pahayag ni BP Sara. Kung pakinggan pa natin ang pahayag ni Congressman Edgar Erese, sabi niya, the threat uttered by BP Sara is stupid. It was uttered out of anger and frustration. Mas tanga ang mga naniniwala sa threat na ito. Ano ngayon? So, tinawag siyang tanga ni Congressman Edgar Erese. Ano ba yan? Wala nga. Wala akong matatandaan ng nag-red alert ang AFP, PNP units after yung November 23 press conference. Kasi, alam naman na, parang Matibag din yung kanyang outburst of anger against kay Mel Sabio. Ano lang daw yun? Frustration lang niya. Galit lang kay nakapagsabi ng gano'n na, sige, i-report mo. Kasi, pag napatay kita, wala nang ebidensya, i-report mo. PI ko. Inamin niyang mali yung mga salita niyang ganun. So, siya na may ganong outburst of anger. Tapos siya ang nag-aakusa kay BP Sara na hindi lang threat kundi plan. So ang tanong, nasaan yung assassin? Ongoing pa daw ang investigation. Ito, magaling magpalusot talaga si Matibag. Believe ako sa kanyang ayaw niyang magpa-corner eh. Kaya lang, klarong-klaro na sa galing ng mga ni Atty. Binloan, walang silbi. Yung kanyang sinasabi na 21 years daw siyang lawyer, baliwala siya. Nagmukha siyang sisiw sa cross-examination ni Atty. Mark Binloan. Ang galing talaga. I don't know kung how many years ng experience ni Atty. Binloan, but one of the best lawyers na napakinggan ko na. Kalmado lang siya na magtanong, hindi yung masyadong madadaw, yung right timing, right questions, tapos yung presentation niya. Ang galing yung, habang nagtatanong siya, gumagawa siya ng very clear picture of what is happening. Na makikita mo, itong si Matibag is very incompetent o uncredible witness.
dahil wala siyang personal knowledge sa pangyayari. Dahil hindi pa siya NBI director. Oh, ano yung sinasayit niya na national threat to national security daw. Yung ganong pagbabanta ni BP Sara. Sinasabi lang niya na pati daw ang mga tao nahahawaan o nai-influensyahan kasi meron siyang isinight na post daw mga tao na they are now threatening the president. Mga post lang yun eh. Ang tanong, yung nag-post, baka naman mga faking account yun. Oh, ang daming mga account ngayon na peke. Pwede kang mag-post kung ano-ano. Example, yung ano ba yun? Yung Tacloban mass shooting. Di ba may nag-post na ganito, pangyayari, babanatan ko yung isa na namang eskwelahan. Ayun, tinignan nila, isang batang ano lang na. So, good luck, Director Matibag. Continuance ng ano ngayon, continuance ng cross-examination ni Attorney Binloan. Sana lalong mahubaran ang kanyang pagiging how do I call it? Hearsay, chismis. Yung kanyang mga sinasabi is more on a chismis kasi hanggang hindi nila mahanap-hanap yung assassin. Ongoing pa daw ang investigation. Kailan matatapos yung investigation? Kailan yung mahanap yung assassin? Pagputi ng uwak. Kasi yung sinasabi ni BP Sara na yan is just a self-defense. Parang tinatakot niya yung gagawa. Di ba may Oplan Romanov? Tinatakot niya sila para sakaling kumana yung kanyang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Anak ko dire sa balay ni Ate Ninita Alahay nga taga Barangay Tikalaan, Purok Tresan Alahay, Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gyud og buslot. So mga lata na gyud kayo ang iyang yero. So muna ni ang gihatag nga yero nga napulo nga digits nga ilang puli sa ilang atop karon. Para ako batao. Inom mo ko to as. Mo paninong inatin. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga nakaatop na gid ang gitabangan ani. Nagpasalamat ko sa bugto nga buhay nga Dios nga nailista na gyud ang among atop. O salamat usab sa nagtabang niini sa mga sponsor. Nagpasalamat ko sa ilaha nga nailista na gyud ang among atop diri sa balay nga 30 ka pinakatuig nga wala pa gyud nailisdan. So nakailis na gyud mi sa among atop
O salamat kaayo sa tanan nga nag-sponsor labi na sa bugtong nga buhay nga Dios. Daghang Salamat. salamat.